So you mean to say, attorney, yung effect ng pag-arrest ko kay Tatay Digong, what is the effect sa PDP po? Bumababa ba o tumaas lalo? Eh, may mga nagtanong nga sa akin, bakit daw ang ganda ng survey ko? Hindi naman ako gumagastos. Sino ba ang campaign manager So wala namang pera talaga ang Sabi sa PDP. akin, sino ba campaign manager? Alam mo sagot ko? Senador, tuloy po yung buwan. Karaban mula daw siyempre. Oo, tuloy. Kaso kaya ako nagpunta dito kasi yung mag-coordinate sa mga ibang senatorya ko sa Pasilan. So, hindi ko magawa yung una sa motorcade ako. So, ako mismo tumatawag sa kanila. Punta sila Senator Marcoleta at Senator Lapino. Malaking bagay yun sa akin. So dadating sila dito. Yes. Malaking bagay yun. Kasi di ba nagkanya-kanya kami. Siyempre sila BG sa Davao yan. Nene, Baluarte nila yan. So dito sa Manila, tayo tatayo dito. Kasi tayo talaga, tayo tatayo dito. Kung ayaw nila magingay sa NCR, tayo mag-iingay tayo. Tama lang na dumiretso kami dito kasi balak pa naman namin magkita kami dun sa Malabon. Okay din yun. Kung yung mga iba, gusto mo motor. Dito na kayo pupunta. Attorney, ano yung message mo kay Tatay Digong po sa kanyang parawan? Dami ko nang nilabas na message. Meron pala. Dami na nasa Facebook ko, pero ulit-ulit ko namang sasabihin, I don't mind repeating it, na ang message ko sa kanya ay pasasalamat na lang. Pinagtanggol niya yung Pilipinas. At ngayon, this is the ultimate sacrifice. That he did not have to make this ultimate sacrifice, pero tayo naman ang mag-sacrifice para sa kanya. Correct. Isa lang naman ang kailangan gawin, mag-ingay. Yeah. Yun lang. Bulabugin talaga. Bulabugin natin. Kasi yung iba nga, peaceful nga to eh. This is peaceful. Ba't takot na takot yung administrasyon? Ang dami na nilang kawalang hiyaan na ginawa sa atin. Sobra. Peaceful pa rin ang protest natin. We have proven na hindi tayo physical revolutionaryo. Mental tayo, spiritual revolutionist tayo. Ang dami na nating beses na pwede tayong nag-aklas, nag-gumawa ng gulo. Sa sobrang kawalang hiyaan nila, hindi naman natin ginawa. So this is again a peaceful protest. Ano different? Sabihin ng iba, pagkakaiba niya sa dati, mas malakas to. Mas madami. Worldwide. So anong mako-comment mo yung kay inilabas kahapon ni Senator Amy Marcos yung initial findings nila po? Alam mo, mixed feelings talaga ako dyan. No? Kaya hindi ko siya pinag-uusapan. Without that hearing, obvious na yun. With that hearing, okay, at least it is put on paper. Pero for me, dapat dalhin na kasi sa mga prosecutor ang mga ganyang klaseng kaso para walang opportunity for grandstanding, for politicizing, or self-politics. Kasi I'm not accusing her of anything. Ang sinasabi ko lang, kailan ba tayo susunod sa sistema na sinusunod ng mahihirap? Bakit yung mahihirap ang sistema sa prosecutor? Pag mayaman, Senado ang prosecutor. I mean, dapat pakita na natin na ang mayaman at mahirap, isa ang pila. Yeah, mama ko. Diba si Duterte, pag pagkain, pumipila eh. Ito, Karinderya, pipila siya, sa mall, pumipila. Yun yung message niya doon eh. malaki, maliit, dapat isang Malaki linya. maliit. Bakit lagi may Dapat VIP? patas lagi. Patas lagi dapat. Pero, so, attorney, malabo yung mga usap-usapan na si Senator Amy raw ay papunta sa PDP line up. Malabo yun. Ayoko talaga pag-usapan. Ayoko We talaga. understand. Pasensya na kayo. I with due respect to everyone, to the party and to her. PDP laban, straight tayo. Okay. And I'm not doing that just for my own victory. Totoo. Tama na yung mga lumang pangalan. Awa ng Diyos. Talaga, this is our chance. Na parang yung Duterte, bagong pangalan sa presidency, sa national politics. No? Let's do that same thing. Kasi, ano man nangyari nung hindi tayo nakinig kay Duterte noong 2020? Totoo. I mean, nakinig tayo noong 2016, 2015 to 2016, nakinig tayo. Nung COVID, nakinig tayo. Diba? Binaba natin siya, nakinig tayo. 2019, nakinig tayo dun sa mga sinabi niyang senador. 2022, hindi tayo nakinig. Understandable.
Kasi yung anak niya, Correct. Kakampi. na Join, unity. namin naman po ni Ma'am VP na mahal natin at respetado natin, nag-sorry siya. Inamin po niya yung kanyang pagkakamali. Kaya bilib ako sa kanya lalo. Pero, ibig sabihin, yung hindi nakinig kay tatay, dapat umamin din. Dapat umamin din, ay mali. Okay? Unless talagang loyalista ka, and I respect that. Pero, hindi tayo nakinig, nagkaloko-loko yung bansa natin. Ito ang worst natin sa political history natin. Worst. Mas masama pa to dun sa senior. Pompa. Kasi ngayon talagang binabalahura pati congressional process. Tapos ang Senado nagiging prosecutor na. Di ba? Noong una, ang problema lang natin, sila Tulfo nagiging prosecutor. Ngayon, pati Senado. Okay din in a sense na we needed it. Pero dapat hindi kandidato. Di ba? Madami namang nakaupo na hindi really. Parang matagal na yata na Natutulog? nagsasalita ito. Natutulog. Sa mga issues. Pero doon sa, ano ba yun, yung military. Isiso. Parang tapang niya ron, ang dami niyang sinasabi. Pero pagdating sa issue sa Baicam na napakalaking issue din at saka ngayon sa pag-aresto kay Tatay Digong, parang wala siyang masabi, parang ang tahimik. Wala akong message sa kanya out of respect to a candidate. Ang message ko sa taong bayan, imulat niyo po yung mata ninyo dun sa mga kunwaring tagapagligtas versus yung totoong tagapagligtas. Ang totoo pong tagapagligtas, bukod sa buong may kapal, ay yung mga bayani na katulad ni Duterte, yung subok, hindi yumayaman sa taong bayan. Hindi po tagapagligtas yung kunwari titingin kayo para lang sa mga type nila na issue. Kasi Selective ikauunlad lang. ng karir nila. Pero hindi pero tahimik dun sa mga pinakamasasakit na issue na talagang sumisira sa bayan natin. Bilib na bilib ako, halimbawa yung mga vloggers, tumatayo talaga hanggang masaktan. Eh yung mga dating vlogger na supposedly matatalino, kung kailan masakit, dun hindi nagsasalita. Correct. Tahimik na. So may bayaning vlogger, may peke. O ganun din sa senador, may totoong tagapagligtas, pero hindi. Eh ako, pasensya na po, babanggitin ko lang yung pangalan. Matagal na akong hindi fan ng pangalang ginagin. Yung senador na yun, yung pamilya na yun. I am sorry po. This is my personal opinion. I'm very sorry. Hindi nyo rin siguro kung gusto, hindi ko rin kayo gusto. Kasi po, ayaw ko ng anything na sumisira sa sistema. Ang hirap nga magbuo ng sistema, tapos biglang maninira kayo ng kapwa nyo, parang iimbestigahan nyo. Kunwari, investigador kayo. Hindi naman walang due process, hindi makasagot yung inaakusahan nyo. Eh kung minsan, makakachamba ka talaga dyan, may matutulungan ka. Good. Pero chamba lang yun. Eh yung mga naaapit. Di ba? Focus for the show. Oo, tapos sa kanila, edited yan. Yung kapag nakatulong sila sa kapwa, wow, ang daming Galing. coverage. Eh, yung mga naapi, Tama. anong coverage? May erratong ba sila ini-issue? Hindi sila makapag-explain. Hindi makapag-explain. Yung iba dyan, galit na putya ako. Dinulpo na ako, wala man nang tumawag sa akin. It's wrong, and I'm not against them personally. It's not personal. In other words, sir, selective siya. Oo, tsaka di ba, ang tataas na ng rating nyo, oh. Sige na, ako, suka. Sige, tingnan nyo sa akin, no problem. Kasi manalo-matalo, magsasalita po ako ng totoo. Dapat po walang siraan ng sistema. Namamatay lahat, lagi na lang, sinisira sistema. Impeachment, binoto na nga, sisirain pa yung binoto ng tao. Ang dali-dali magpasa ng batas, biglang mamaya, dadagdagan. Lahat. Pero patuloy pa yung attorney, no? Patuloy pa yan. Pero para saan pa? Sa totoo Kaso lang, sir, di ba tutuloy tayo, pinusto pero nila sir? kailangan- Inext na naman sa April yung oral. Yun.
Yung issue nga, natatapakan Natatabunan na, natatabunan na. pinag-uusapan natin kung nandito sila mo hindi. Kasi nakakatuwa na issue. Pero sa totoo lang, importante ba yun? Tapos I heard sir na yung regarding sa 2025 budget na oral, in-extend sa May 16 I think. Oo nga. So after na ng eleksyon. O di ba? Eh meanwhile, ilang percent na yung nagastos doon dahil sa mga automatic release. Kaya nga Kasi eh. di ba ang appropriations, merong mga automatic na appropriated eh. Bakit ba under ng gobyerno ba? Oo nga. Siyempre, na-release na. So, Eh yung sa DSWD, mga na-release na. siguro last na tanong na lang, attorney. Ano na ba yung plano ng PDP, attorney, na yung si former President Duterte po nandun na sa Yun nga, yun nga ang ano yung problema. plano ng Eh, grupo? Ano bang ginawa nila? Di ba pinipili talaga tayo? Di ba yun naman pinipili talaga yung talaga. plano nila? So tayo, ano ba gagawin natin? Eh, May instructions na ba si tatay doon sa hindi, inyo? sa kanya talaga sabi, tumuloy lang tayo ng tumuloy. And Okay. siya, tsaka si Inday will do the best they can to post, to speak. Pero wala na sa kanila sagot. Nasa inyo na, makikinig ba kayo? Makikinig ba kayo? Alam ko, ngayon, it sounds like I'm a candidate. Na parang, sabi niya, boto niyo ako daw. Hindi ko. Sa totoo lang, kung sino yung sabihin niya, from now on, makinig na po kayo kasi he has proven na hindi sa tuta ng oligarkiya, hindi sa tuta ng US, China, o kung ano pa man, talagang servant siya ng Pilipino. Ang linaw na proven na eh, ilang beses niyo ba kailangan bago makinig sa kanya? Kasi kung yung tulpo, galit kayo, selective siya, eh kayo, selective din. Kung minsan yung taong bayan, selective din, makinig tayo kay Digong, tapos pag hindi nyo tayo Correct, sinasabi, ay ayaw ko na kayo. Walang ganun. Kung talagang nagtitiwala kayo, lalo na po sa endorso, sa botohan, makinig na po tayo parang awan. Tapos huwag yung sabihin, ay di, mahina yung iba eh, sa PDP. Walang ganun. Walang ganun. Vote split tayo para i-save natin si VP Sara. Save Survey natin. lang yun. Survey yung survey, alam mo siya. Nag-iba-iba nga yung survey, attorney. Iba yung sa survey ng mga mainstream. Iba yung survey. Tsaka nakita nyo tayo ang pinaka-highest gainer. Yung iba, mas mataas pa sa atin, pero Mababa na sila. O di, pagdating ng May 12, ganyan na yan kung hindi kayo magpapaloko. Oo. So you mean to say, attorney, yung effect ng pag-aresto kay Tatay Digong, what is the effect sa PDP po? Bumababa ba o tumaas lalo? Eh, may mga nagtanong nga sa akin, sino bang, bakit daw ang ganda ng survey ko? Hindi naman ako gumagastos. Sino ba ang campaign manager So wala namang pera talaga ang Sabi sa PDP. akin, sino ba campaign manager? Alam mo sagot ko, si BBM ang campaign manager. Aya. Yung mga paninira niya. Kasi wala ka nang gagawin eh. Oo. Tama. Kasi kung sino yung i-endorse niya, yun ang ayaw ng tao. Totoo. Yan, ako, hindi ako nangaaway. Alam niyo naman ako, diplomasya ang aking plataforma. Pero kampanya to, bawal ang balat sibuyas dito. Tama. Correct. Kami, tinatawag yung suka, tsaka yun, pang-aasam lang yan. Ako hindi ako nangaasam. Nagsasabi lang ng totoo. Una, halimbawa, yung sinabi kong respectfully, hindi ko type yung ginagawa dun sa hearing. Opinion ko yun. Pag sinabi kong hindi ko rin type yung ginagawa na kunwaring piskalya ng ibang kandidato, they take the law into their own hands. Ayoko yun eh. Pero that's sincere. Hindi ako nang aasar. Hindi ako nang aasar. Nagsasabi ako ng totoo. Bawal ang balat sibuyas. Eh, ako nga kung ano-ano na binato nyo sa akin, tinasalag ko lang yung kamatis ko, di ba? Nakita nyo naman yung kamatis ko. Natanggap ko naman yung mga kamatis nyo. Tinasalsyado ko pa. Attorney, last na lang. Maraming nagtatanong ng mga audience ko, attorney. Paano mo raw na dala yung sarili mo? Bakit ang bata-bata mo pa rin? Music. Music talaga. I believe. I believe. Yung batas, nakakatanda yan. Correct. Yung music, bawi. Nakabata yan. Sir, panawagan po natin sa mga nagmamahal sa mga Duterte. Ano po yung mga mensahe po natin sa kanila? Yung pagmamahal nyo kay Duterte, kailangan po malinaw sa utak nito that it is not worship. It is gratitude. Bakit? Kasi talagang Duterte lang na pamilya ang nagmahal sa Pilipinas na nakarating sa ganung kataas. Kasi dito, ikaw, mahal mo Pilipinas. Makakarating ka ba sa presidency? Wala po. Sana, magdadasal kita kung gusto mo yan.
pero malabo. Kasi ang oligarkiya, pag nagmamahal sa Pilipinas, ibinababa. Kasi the system already works for them. Ayaw nilang maalog. Eh ang mga Duterte, mahal ang Pilipinas, pero dahil sa patuloy sa ginawa sa Davao, nakaangat. Hindi natigil ang mga oligarkiya. Kailangan natin ulitin yun. Ngayon naman sa Senado, I'm telling you, sabihin nyo na lahat ng gusto nyong kritisismo sa akin, okay lang. Ang mapapangako sa inyo, yung Duterte na yung PDP Laban State, walang tutak dyan ng oligarkiya. That's a promise. Walang tuta dyan sa mga lumang pangalan.